أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Inshallah mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang tatalakay natin sa live lecture na ito ay ang patungkol sa mga tips, mga paraan, mga gawain na inshallah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan nito, kung atin itong gagawin, ay palalawakin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga biyaya sa atin. At ang mga gawain na ito, mga pamamaraan na ito ay alinsunod sa mga katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa banal na Quran at mula sa kaniyang mga hadith, mula sa kaniyang sunnah, sa kaniyang mga katuruan. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi naman po natin maitatanggi na ang bawat isa sa atin, ang bawat isa sa atin ay naghahangad ng kabutihan dito sa mundo. Okay? Dito sa mundo, at ang mga mananampalataya, tayong mga mananampalataya ay naghahangad higit lalo ng kabutihan sa kabilang buhay. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa pagkakataong ito, inshallah subhanahu wa ta'ala, ay malalaman natin yung mga hindi pa niya ito nalalaman, yung mga tips na ito, inshallah ay malalaman po natin ang iba sa mga tips na inipayo sa atin ng katuruan ng pananampalatayang Islam sa pamamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, unang-una dapat po natin malaman na ang lahat ng mga biyaya ay nagmumula lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tanging kay Allah lamang, mula lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala nagmumula ang lahat, at siya lamang ang may kakayanan na ipagkaloob nito sa atin. Unang-una dapat po natin yan malaman upang siya ganun ma-realize natin kung gaano natin kakailangan si Allah subhanahu wa ta'ala. Upang siya ganun ma-realize natin, malaman natin na kailangan natin magpakumbaba, magpakita ng sukdulang pagpapakumbaba sa ating mga panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa paghingi ng mga biyaya niya para sa atin. Pangalawa mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na dapat nating malaman ay ang lahat ay nakasulat na. At kabilang sa mga nakasulat na ay ang ating buhay, ang magiging buhay natin dito sa mundo, kung tayo ba ay magiging masaya, magiging malungkot, magiging mayaman, magiging mahirap, ang lahat po yan ay nakasulat na. Yan ang isa nating dapat na malaman upang siya, at kabilang rin mga kapatid sa pananampalataya na nakasulat sa mga bagay na nakasulat na ay yung ating mga rizq, kaya yung mga biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ang lahat ay nakasulat na. Kailangan natin malaman upang siya ganoon ay hindi tayo ba maging desperado. Hindi tayo maging desperado na kung saan ay gagawin natin yung lahat, kahit na humantong pa tayo doon sa humantong pa yung tao siya ay makakasala, gagawin pa rin niya, makuha lamang niya yung kanyang minimiti, ginugusto dito sa mundo. So hindi ganyan ang isang mananampalataya. Bagkus tayo ay nananampalataya, naniniwala sa qadar, sa itinakda o kaya isinulat para sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So dapat mayroon tayong pananampalataya sa qadar upang sa ganoon ay hindi tayo malihis sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan, kung mayroon mang kabutihan na ating na-achieve sa ating buhay,
ay tayo ay nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi tayo nagmamataas, hindi tayo nagmamayabang, hindi natin sinasabi na dahil sa lakas natin o kaya dahil sa katalinuhan natin, dahil sa pagsusumikap natin ay nakuha natin yung mga biyaya na ito. Hindi ganun mga kapatid. Dapat unang-una, dapat alam natin sa ating mga sarili, alam natin na ito ay nagmula sa biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala at siya lamang yung nagkaloob nito sa atin. Okay? At pangapasalamatan natin si Allah subhanahu wa ta'ala, kwento natin sa mga tao na ito ay biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi dahil sa atin, hindi dahil sa katalinuhan, kasipagan o kaya kagalingan natin, bagkus ito ay biyaya na ipinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay ating gamitin ayon sa ikinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa kung bakit kailangan natin maniwala na ang lahat ay nakatakdaan na, ang lahat ay naisulat na ni Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang na dito yung biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay upang sa ganoon, kung meron mang mawala sa ating buhay, kung meron mang hindi natin na-achieve na pinapangarap natin, ay tayo ay natututong magtimpi, magsabar, magtiis para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Matuto nating tanggapin yung mga bagay na hindi natin nakukuha, yung mga pagkakataon na hindi natin nakukuha sapagkat ang lahat ng mga ito ay ang lahat ng mga ito ay naisulat na ni Allah, na itakda na. Kaya dapat tayo ay manampalataya na ang lahat ay nakatakda na, ang lahat ay nakasulat na. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, yun nga, tayo ay nasa kalagitnaan ng ating buhay, so hindi po masama. Ang nararapat sa atin ay hanapin natin yung mga gawain, mga bagay na makakabuti sa ating buhay dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. Kaya hindi po masama na hanapin natin, gawin natin yung mga paraan na alinsunod sa turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alinsunod sa ikinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi masama na gawin natin ang mga paraan na ito na inshallah subhanahu wa ta'ala magre-result ng kalawakan ng biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Paparamihin, palalawakin pa ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin ang kanyang mga biyaya. So inshallah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa mga tips, mga paraan na inshallah kung atin itong gagawin, kung atin itong may sa buhay, ay palalawakin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga biyaya para sa atin. Una mga kapatid, kabilang sa mga paraan ay ang takwa, o kaya ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano nga ba ang takwa? Ang takwa mga kapatid, o kaya takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung takot na nagre-result ng pagsunod sa kautusan ni Allah, isagawa yung kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at maiwasan ang mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung takot na sinasabi natin dito mga kapatid sa pananampalataya. Ang sundin natin, ang gawin natin, ang mga ipinag-uutos sa atin, iniobliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, at iwasan natin ang mga ipinagbabawal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Ayon sa malapit itong kahulugan, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "At kung ang lahat ng mga tao sa bawat bayan ay naniwala, pinaniwalaan nila ang mga sugo na ipinadala sa kanila at nagkaroon sila ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, sinunod nila ang ipinag-uutos ni Allah at iniwasan ang anumang ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, walang pag-aalinlangang bubuksan namin sa kanila ang mga pintuan ng mga biyaya
mula sa kalangitan at kalupaan. Subalit pinasinungalingan nila ang mga sugo na kung kaya pinarusahan namin sila ng masidhing kaparusahan dahil sa kanilang pagtanggi at paglabag. So, ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa ayat na ito, kabilang sa naunawa natin sa ayat na ito, sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung ang mga tao lamang, kung ang lahat ng mga tao sa bawat bayan ay pinaniwala nila ang mga sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagkaroon sila ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, walang pag-aalinlangan bubuksan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang pag-aalinlangan bubuksan namin sa kanila ang mga pintuan ng mga biyaya. So, takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, pananampalataya kay Allah, pagsunod sa kagustuhan ni Allah, pag-iwas sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama ito sa mga pintuan, mga kapatid, sa pananampalataya, na sa pamamagitan ng mga gawain na sa pamamagitan nito ay bubuksan ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin ang kaniyang mga biyaya na nagmumula sa kalangitan at kalupaan. Allahu Akbar. Sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sinuman ang may takot kay Allah, sinuman ang kanyang katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang gagawin para sa kanya ang daang papalabas mula sa hirap. Bubuksan ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya yung daanan para siya ay makalabas mula sa anumang kahirapan, mula sa anumang hirap. Ito yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. At ipagkakaloob sa kanya ni Allah ang mga kaparaanan ng kabuhayan na hindi kailanman sumagi sa kaniyang kaisipan at hindi niya ito kailanman inaasahan na magaganap. Subhanallah. Ipagkakalob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga kaparaanan, gagabayan, papatnubayan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga paraan para mabuksan sa kanya ang pintuan ng biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala nang hindi man lamang ito sumagi sa kanyang isipan at hindi niya ito kailan naman inaasahan na ito ay magaganap. Subhanallah, ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, napakaraming pintuan ng kabutihan ang kanya itong nabubuksan. Allahu Akbar. Kaya't palagiin po natin ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sandali po mga kapatid, mag-charge muna tayo. So yun po mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay binubuksan nito ang napakaraming pintuan ng kabutihan. Kabutihan dito sa mundo, higit lalo sa araw ng muling pagkabuhay.
So yun ang kabilang sa mga paraan na inshallah subhanahu wa ta'ala bubuksan, paparamihin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga biyaya sa atin. Isa pang gawain mga kapatid, tips para mabuksan ang mga biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kathratu al-istighfar, pagpaparami ng pag-istighfar, paghingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung sabihin ng isang alipin, astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ibig sabihin, ako ay humihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala wa atubu ilayh. At ako ay nagbabalik loob sa Kanya. So yung pagsabi natin nito ng taos puso, tayo ay nagbabalik loob na humihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din ito sa mga paraan upang sa ganun ay palawakin pa sa atin ni Allah, paramihin pa sa atin ni Allah, dagdagan pa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang mga biyaya para sa atin. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na kung saan kanyang kinukwento, kanyang sinasabi, ang sinabi ni Nuh alayhi salam, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Kaya aking sinabi sa kanila, humingi kayo ng kapatawaran sa inyong Panginoon sapagkat tunay na siya ay lagi ng mapagpatawad. Yursilis samaa alaykum midrara. Ito yung sinabi ni Allah dito na nasabi dito sa banal na Quran na result ng pagpaparami ng kapatawaran, paghingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yursilis samaa alaykum midrara. Kung kayo ay magsisisi at hihingi ng kapatawaran kay Allah, ay ibababa ni Allah sa inyo ang masaganang tag-ulan. Masaganang tubig ulan. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. At gagawin ni Allah na masagana sa inyo ang inyong kayamanan at pararamihin ang inyong mga anak at ililika kayo ng mga hardin upang lumigaya kayo sa mga bunga at ganda nito at igagawa kayo ng mga ilog na kayo ay iinom mula roon at didiligan ang inyong mga pananim at paiinumin ang inyong mga inaalagaang hayop. So, kabilang sa mga result, mga dulot ng pagpaparami ng istighfar, paghingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang bubuksan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pintuan ng kanyang mga biyaya. Kaya kasama po ito sa mga paraan para mabuksan sa atin ni Allah ang kanyang mga biyaya para sa atin. Kabilang din mga kapatid sa pananampalataya sa mga gawain, mga paraan para paramihin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga biyaya sa atin. Siyempre, yung pagpapasalamat. Pagpaparami ng pagpapasalamat. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpaparami ng pagpapasalamat kay Allah mga kapatid, nagre-result po ito ng pagpaparami ni Allah. Dadagdagan pa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga biyaya sa atin. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Kabilang sa nauunawaan natin sa sinabi na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ. At kung kayo ay magpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung kayo ay magpapasalamat kay Allah subhanahu, kung kayo ay magpapasalamat kay Allah, laazidannakum. Kung kayo ay magpapasalamat sa ibiniyaya sa inyo, laazidannakum. Akin pang dadagdagan sa inyo ang mga biyaya ko sa inyo. Sinabi ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, naunawaan na natin dito sa aya na ito na ang pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nagdudulot ng karagdagang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya,
kung gusto po nating madagdagan, maging blessed pa para sa atin ang ating kayamanan, sa ating mga tindahan, sa ating mga anak, sa lahat ng mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na ating natatamo. Huwag po nating makalimutan na pasalamatan natin dito lagi si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ko, kasama sa mga gawain ko na kumbaga ay yun po yung ginagawa ko, pamamaraan ko sa pagpapasalamat kay Allah. Kasi nagtitinda po ako, so sa tuwing ako ay nakakabenta, hindi ko po nakakaligtaan alhamdulillah yung pagsabi ko ng alhamdulillah. Kung saan tanggap ko sa aking puso na ito ay nagmula sa biyaya ni Allah. Kaya akin pinapasalamatan si Allah subhanahu wa ta'ala. At yun ay paghahangad ko rin na madagdagan pa yung benta ko sa araw na yaon. Kaya po, sa tuwing ako ay nakakabenta, kahit gaano man kahalaga yung nabenta mo, magpasalamat ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kabilang po yan sa paraan kung papaano madagdagan pa sa atin ang biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga tips, mga paraan para maging masagana pa sa atin ang buhay natin, madagdagan pa ni Allah, palawakin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga biyaya niya sa atin na yung at-tawakkul, haqqat tawakkuli. Ang totoong pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sukdulang pagtitiwala, totoong pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nagre-result ng kasaganaan ng buhay. Nagre-result ng biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasa wa taruhu bitana." Kasama sa nauunawaan sa hadith na ito, sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung kayo ay totoong nagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, law annakum, katotohanan na kung kayo ay totoong nagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, magtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, kayo ay bibiyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa katulad na kung paano niya binibiyayaan yung tayr, yung ibon, na kung saan yung ibon siya ay lumalabas mula sa kanyang lungga para hanapin ang mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala nang walang laman ang kanyang tiyan. Ang ibon, mga kapatid, sa tuwing siya ay lumalabas mula sa kanyang lungga, walang laman ang kanyang tiyan. Lumalabas siya mula sa kanyang lungga, kanyang hinahanap ang mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala nang mayroon siyang pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang ibon na ito, babalik ito sa kanyang lungga kapag uuwi na siya. At siya ay magpapahinga kapag uuwi na siya. So babalik siya sa kanyang lungga nang mayroon ng laman ang kanyang tiyan. Ibig sabihin, mayroon siyang nakuha mula sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kung ganito natin pinapakitunguhan si Allah subhanahu wa ta'ala sa pagtitiwala natin sa Kanya, sa paghahanap natin sa Kanyang mga biyaya, na kung saan tayo ay lumalabas na mayroon tayong sukdulang pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang yung nagbibigay, nagtutustos sa atin ng mga biyaya, siya lamang yung may kakayanan na magkaloob sa atin sa mga ating hinahanap sa lahat ng ating mga pangangailangan, at gagawin natin. Tayo ay maghahanap buhay, hahanapin natin yung mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa ikinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din, bibiyayaan din tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan
kapag lumabas tayo, para maghanap buhay, uuwi tayo na mayroon tayong nakuha mula sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kung ganun ang paniniwala natin, pagtitiwala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, habang tayo ay naghahanap buhay, mayroon tayong pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang yung nagbibigay sa atin ng biyaya. Kung ganun yung pakikitungo natin sa Kanya, dadagdagan pa, bibiyayaan pa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang totoong pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalataya, ay nagpaparami ng blessing, nagpaparami ng biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa mga paraan para maparami pa sa atin, maging masagana pa sa atin, maging malawak pa sa atin ang mga blessing ni Allah, biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, yang al-infaq, silatul arham, wa min dhalika birrul walidain, ang pagiging mabuti sa mga malalapit sa atin, pagiging mabuti sa mga kamag-anak natin, subhanallah. Ang pagiging mabuti sa mga kamag-anak natin, mga kapatid sa pananampalataya, ay kabilang po ito sa mga paraan, mga gawain na nagre-result ng kasaganaan ng buhay, nagre-result ng mabiyayang pamumuhay, nagre-result ng magandang sitwasyon. Allahu Akbar. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Kabilang sa nauunawaan sa hadith na ito, sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang kaniyang maibigan, kaniyang magustuhan na palawakin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kaniyang mga biyaya sa kanya, wa yunsa'alahu fi atharihi, at pahabain ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kaniyang buhay, falyasil rahimah. Falyasil rahimah, kaya't kanyang pagandahin yung pakikitungo niya sa kanyang mga kamag-anak. Kabilang po yun sa mga naunawaan natin sa hadith na yun. So, ayon sa hadith na ito, mga kapatid, yung pagiging mabuti sa pakikitungo sa mga kamag-anak ay nagre-result ng kasaganaan ng buhay, nagre-result ng mabiyaya na pamumuhay, nagre-result ng biyaya ni Allah, at nagre-result din ng kung saan nagre-result kumbaga ay pahahabain ni Allah subhanahu wa ta'ala sa taong gumawa nito ang kanyang buhay. Pahahabain ni Allah subhanahu wa ta'ala ang buhay ng taong kanyang minamabuti, kumbaga ay pinakikitunguhan niya ng kabutihan ang kanyang mga kamag-anak. At kabilang, mga kapatid, sa mga kamag-anak na ito, yung pinakamalapit sa atin, ang ating mga magulang. Subhanallah. Kaya, mga kapatid sa pananampalataya, kung gusto po nating maging malawak sa atin, maging malawak para sa atin ang mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, gandahan po natin, maging mabuti tayo sa pakikitungo natin sa ating mga kamag-anak. Higit lalo sa mga totoong malalapit sa atin, mga magulang natin, mga kapatid natin, mga anak natin, mga lolo natin, mga kamag-anak natin, mga kapatid sa pananampalataya. Pakitunguhan po natin sila ng mabuting pakikitungo. Kabilang po ito sa mga sekreto, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid sa pananampalataya, mayroon tayong nakikita. Mayroon tayong nakikita na mga tao, hindi naman lahat ganito yung sitwasyon nila, pero mayroon mga ganito yung sitwasyon nila. Mayroon tayong mga nakikita, mga tao na nagsusumikap sa pag-aaral. Ginagawa niya yung lahat. Ang lahat ay ginagawa niya. Lahat na lang ng pagpupursigi ay ginagawa niya. Siya ay nagsusunog kilay, subalit sa bandang huli ay hindi pa rin siya humahantong sa kanyang pinapangarap. Yung iba, hindi nakakapasa,
Yung iba, hindi nakakapasok sa mga trabaho na kanyang pinapasukan. Yung iba, bagsak pa rin sa kanyang, kumbaga ay, hindi pa rin siya humahantong doon sa kanyang pinapangarap. O kaya, mayroong iba na nagsusumikap siya paghahanap buhay, walang malakas na ulan, walang matirik na araw, walang mainit na araw, subhanallah. Ganito nila pinagsusumikapan ang kabutihang napapaloob sa mundong ito. Subalit, magkagayon pa man, ay hindi pa rin sila humahantong sa kanilang minimithi. Bakit mga kapatid, kung titingnan natin mga kapatid ang kanilang mga sitwasyon, masama ang pagkikitungo nila sa kanilang mga magulang. Allahu Akbar. Subhanallah mga kapatid. Wallahi al-azim mga kapatid, kabilang sa sikreto ng pagiging masaganang buhay, pagiging kumbaga ay magandang sitwasyon, pagkakaroon ng magandang sitwasyon, pagiging matagumpay ay ang maging mabuti tayo sa ating mga magulang. Maging mabuti tayo sa ating mga kamag-anak, mga kapatid natin, mga anak natin, mga magulang natin, mga uncle natin, mga lolo natin, lola, mga tita, tito natin. Sa ating mga kamag-anak, maging mabuti tayo sa pakikitungo sa kanila, mga kapatid. Kabilang ito sa mga sekreto ng pagkakaroon ng successful na pamumuhay. Allahu Akbar. Kaya nga mayroon tayong nakikita mga tao na kahit ano pa mang pagsusumikap nila, pagpupursige nila, hindi pa rin nagiging successful ang kanilang pamumuhay. Bakit? Masama yung kanilang pakikitungo sa kanilang mga kamag-anak. Masama yung pakikitungo nila sa kanilang mga magulang. Masama yung pakikitungo nila sa kanilang mga kapatid. Masama yung pakikitungo nila sa kanilang mga kamag-anak. Allahu Akbar mga kapatid. Subhanallah. Kaya kung gusto po natin maging successful ang ating buhay, maging successful tayo sa ating mga profesyon, maging successful tayo sa ating mga trabaho, maging successful tayo sa ating mga negosyo, kabilang ito sa sikreto mga kapatid. Maging mabuti tayo sa ating mga magulang, maging mabuti tayo sa ating mga anak, maging mabuti tayo sa ating mga lolo't lola, maging mabuti tayo sa ating mga kapatid, sa ating mga tetot at mga tita, sa lahat ng ating mga kamag-anak, maging mabuti po tayo sa kanila mga kapatid. At kabilang sa pagiging mabuti sa kanila, ay ang tayo ay, kumbaga ay, tumulong tayo sa kanila. Kung mayroon man tayong kakayanan para matulungan yung mga kamag-anak natin, tulungan natin sila, huwag tayo magdamot sa kanila mga kapatid sa pananampalataya. Yung iba naman dyan, pasintabi lang, yumaman lang ng konti, wala na siyang nakikita, wala na siyang nililingunan mula sa kaniyang mga kamag-anak, parang nawalan na siya ng kamag-anak. Umangat lang ng konti, konti lang yung iniangat niya sa buhay. Subhanallah. Ganito yung iba ngayon, mga kapatid, na waigabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, pasintabi lamang. Ganito yung iba, kunting angat lamang sa buhay, ay nawawalan na siya ng pansin sa kanyang mga kamag-anak. Hindi na siya lumilingon sa kanyang mga kamag-anak. Hindi na siya mabisita ng kanyang mga kamag-anak. Subhanallah. Kapag may dumarating sa kanya, o kaya kapag may tumatawag sa kanya, sa kanyang mga kamag-anak, o kaya nag-chat sa kanya, nag-send ng message through messenger. Subhanallah, ang inaakala niya, ito na naman si Fulan. Ito na naman siya, hihingi naman ito. Subhanallah. Kaya nawawalan ng kamag-anak, yung ibang umaangat ng kunti sa kanilang buhay. Allahu Akbar. Kunting angat lang. Kunting pagsubok lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, hindi na nila napapansin yung kanilang mga kamag-anak. Kaya walang blessing yung ganong pamumuhay mga kapatid. Walang blessing yung ganong buhay. Walang blessing mga kapatid. Yung walang baraka, kaya blessing yung ganong pamumuhay na kung saan malayo ang kalooban ng tao sa kanyang mga kamag-anak. Subhanallah. So kabilang mga kapatid sa pananampalataya sa pagiging mabuti sa mga kamag-anak ay yung
tulungan natin sila. Kung meron tayong kakayanan para tumulong sa kanila, tumulong po tayo sa kanila. At kabilang ito sa mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maging mabuti tayo sa pakikitungo sa kanila, maging malumanay tayo sa kanila, na kung saan maging maamo tayo sa kanila, maging maamo yung mukha natin sa kanila. Kabilang ito sa pagiging mabuti sa kanila. Ipanalangin natin sila, gabayan natin sila, patnubayan natin sila sa turo ng Islam. Yun mga kapatid, maging mabuti tayo sa pakikitungo sa ating mga kamag-anak. Doon naman sa mga balik Islam, mga nag-Muslim, bago pa lamang na Muslim, kahit na ano pa mang pamimirwisyo ng iba sa mga kamag-anak ninyo, katulad ng mga masasamang salita, subhanallah, ipakita niyo pa rin ang totoong turo ng Islam. Ganito po ang totoong turo ng Islam, ang maging mabuti tayo sa ating mga kamag-anak. Mapa-Muslim man o mapa-Kristiyano, maging mabuti po tayo sa pakikitungo natin sa ating mga kamag-anak. Subhanallah. So yun mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, yung maging mabuti tayo sa ating mga kamag-anak ay nagre-result din ito ng kasaganaan ng buhay, successful na pamumuhay, magiging successful yung mga negosyo natin, magiging successful inshallah yung mga profession natin, yung mga pinagsusumikapan natin, magiging successful kung tayo ay magiging mabuti sa ating mga kamag-anak. Kaya nga mga kapatid, mayroon din tayo napapansin, nakikita, mayroon sa mga tao na kunti lang yung pagpupursige nila. Kunti lang yung pagsusumikap nila sa mga kabutihan na napapaloob dito sa mundo, subalit napakadali para sa kanila na makuha ang mga blessing ni Allah. Napakadali sa kanila na makuha ang mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit mga kapatid? Meron silang mga sikreto na gawain. At kabilang ito sa kanilang mga sikreto. Mabuti sila sa kanilang pakikitungo sa kanilang mga kamag-anak. Mabuti sila sa kanilang pakikitungo sa kanilang mga magulang, mga kapatid, mga tito at tita, mga lolo't lola, mga kamag-anak nila. So, kabilang po ito sa sikreto mga kapatid. Huwag po natin pakakaligtan mga kapatid sa pananampalataya. Kaya, kung totoo kang, kumbaga ay nagmamalasakit sa iyong buhay, sa buhay ng iyong pamilya ngayon, sa iyong negosyo, sa iyong hanap buhay, sa iyong profesyon, kung totoo kang concern dito mga kapatid, pagbutihin mo kapatid ang iyong pakikitungo sa iyong mga kamag-anak. Kabilang na rito ang iyong mga magulang, iyong mga kapatid, lolo't lola, mga anak, kumbaga ay yung mga tito at tita. Basta pasok sa iyong mga kamag-anak, pakitunguhan mo sila ng mabuting pakikitungo. Kabilang din mga kapatid sa pananampalataya sa mga gawain na inshallah sa pamamagitan nito ay magiging malawak pa sa atin, palalawakin pa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga biyaya sa atin, ay ang al-infaqu fi sabili mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Ang paggugol mula sa mga ipinagkaloob sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kayamanan, gumugol ka, gumasto ka para sa ikalulugod sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At marami po yung mga ikinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala na paggugol, kaya paggasto. Kabilang na rito yung paggasto mo sa iyong sarili, pangangailangan ng iyong sarili, paggugol mo sa pangangailangan ng iyong mga anak, paggugol mo sa pagtulong mo sa iyong mga kamag-anak, pagtulong mo sa mga mahihirap, pagtulong mo sa mga nangangailangan. Kabilang po yan sa mga paggasto na ikinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, paano ito naging daan patungo sa pagpapalawak ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga biyaya sa atin? Ganito ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala.
وَمَا أَنْفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Kabilang sa nauunawaan o kaya malapit na kahulugan ng aya na ito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at anumang inyong ginugol sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa yukhlifu. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay papalitan niya ito dito sa mundo. Papalitan niya ito dito sa mundo, at sa kabilang buhay ay aangkinin ninyo ang biyaya, gantimbala, reward ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan niyo mga kapatid, ito yung malaking investment mga kapatid. Napakahilig ng tao na kumuha ng investment. Nandirito pala yung totoong investment na kunting Google mo lang, kunting gawain, napakalaki yung itutubo nito. Allahu Akbar. So, kung gugugol tayo mula sa mga pinagkaloob sa atin ni Allah, gagasto tayo mula sa mga pinagkaloob sa atin ni Allah para sa kinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, makukuha din natin, ibabalik din ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang ginugol natin na yaon. At hindi pa yun mga kapatid, naibalik na ni Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon pa tayong reward. Subhanallah, mayroon pa tayong gantimpala, reward na aasahan sa kabilang buhay. Subhanallah. At si Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung napakayaman. Siya ay napakayaman ni Allah subhanahu wa ta'ala sa gantimpala, sa mga biyaya. Kung siya ay magbabalik, subhanallah, ilang times, ilang ulit pa na itong ibabalik Allah. Kasi napakayaman ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, kabilang ito sa mga sikreto mga kapatid sa pananampalataya. Kung nakakaramdam tayo ng kumbaga ay parang humihina yung negosyo, yung humihina yung kumbaga yung kita, gumugol po tayo mga kapatid. Baka hindi po kayo nagbibigay ng zakah. Baka hindi po kayo nagbibigay ng charity. Baka hindi po ipinagkakalob sa mga mahihirap yung kanilang karapatan sa iyong kayamanan. So, gumugol po tayo, gumasto po tayo sa ikinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, at tiyak na magiging masagana ang ating negosyo, magiging masagana ang ating buhay, insyaallah subhanahu wa ta'ala. At higit sa lahat, magkakaroon tayo ng gantimpala sa Yawmul Qiyamah. Sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith qudsi, qala Allah tabaraka wa ta'ala, anfiq ya ibn Adam, unfiq alayk. Sinabi ni Allah sa hadith qudsi, gumugol ka o anak ni Adan, gumasto ka o anak ni Adan sa ikinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, at unfiq alayk, ikaw ay aking gagastuhan. Allahu Akbar. Sinabi ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kung gusto mong gastusan ka ni Allah, biyayaan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, gumugol ka. Kung gusto mo pang madagdagan sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang mga biyaya sa iyo, gumugol ka, gumasto ka mula sa mga kayamanang ipinagkaloob sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang magdamot. Kasi sa tuwing ikaw ay nagdadamot, kapatid, kung sa tuwing tayo ay nagdadamot, ang totoong pinagdadamutan natin ay ang ating mga sarili. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Subhanallah. Yung taong nagdadamot, mga kapatid, sa pananampalataya, ang katotohanan noon, ang kanyang pinagdadamutan ay ang kanyang sarili. Ang kanyang pinagdadamutan ay ang kanyang sarili. So kung sino man yung pagdamutan niya, yung kanyang kapwa, hindi siya gumasto, hindi niya ilabas yung obligasyon na inilalabas mula sa kanyang kayamanan. So katotohanan mga kapatid, ang totoong kanyang pinagdadamutan ay ang kanyang sarili. Ang kanyang sarili. Subhanallah. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Kabilang sa kahulugan ng ayat na ito, at kung sino man ang
magdamot katotohanan na ang kaniyang totoong pinagdadamutan ay ang kaniyang sarili. Subhanallah mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Akala ng tao na sa tuwing hindi siya nagbibigay ng zakah ay nasi-save niya yung 2.5% ng kaniyang kayamanan. Subalit hindi niya alam na yun pala ay nakakabawas sa biyaya sa kanya ni Allah. Sa blessing sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan mayroon pa siya ng kasunod ng mga biyaya na yun, hindi na lang na yun makukuha dahil doon sa pagiging maramot niya sa kanyang kapwa. Subhanallah. So akala ng tao, nasisave niya yung kanyang ipinagdadamot. Yun pala, yung kanyang ipinagdadamot ay nagiging dahilan yun na hindi nagiging mabiyaya ang kanyang kayamanan. Maaring singilin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa napakaraming paraan. Maaring masunukan siya, nawala rin yung kanyang kayamanan. Maaring manakawan siya, nawala rin yung kanyang ipinagdamot. Maaring maloko siya, nawala din yung kanyang ipinagdamot. Napakaraming paraan para singilin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung taong nagdadamot. Subhanallah. So mga kapatid sa pananampalataya, kung gusto po natin na maging mabiyaya ang ating mga kayamanan, dagdagan pa ni Allah subhanahu wa ta'ala yung ating mga kayamanan, gumasto po tayo mga kapatid. Huwag tayo magdamot. Gumasto tayo sa ikinalulugod ni Allah. Tumulong po tayo sa mga nangangailangan mula sa ating mga kamag-anak. Siyempre yung may kakayanan lang mga kapatid. Mula sa ating mga kamag-anak, tumulong po tayo. Sa ating mga kapwa mananampalataya, tumulong po tayo. Sa mga madrasa, sa mga masjid, tumulong tayo. Yung ating mga ustad, subhanallah, karamihan sa ating mga ustad, sila po ay nagtuturo ng walang sahod mga kapatid. Kung mayroon po kayong kakayanan mga kapatid, na magsadaka, magbigay ng charity para sa mga ustad na ito, subhanallah, gumugol po kayo mga kapatid. Kabilang ito sa paraan napakalaking sekreto para maging masagana, mabiyaya yung kayamanan na ipinagkaloob sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magiging blessed, magkakaroon pa ng more baraka, more blessing ang inyong mga kayamanan, na kung saan ito ay isi-save ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay pag-iingatan para sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga kayamanang ginugugol ninyo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa po ay maunawaan natin ito mga kapatid. Ang bawat isa sa atin ay naghahangad ng kabutihan. Ang bawat isa sa atin ay naghahangad ng biyaya. Maraming biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, kunti lang yung nakakaunawa sa mga paraan kung papaano ito magkakatotoo. Kung papaano ito maisa sa katuparan. Nawa po ay gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga paraan na ito. So, yung mga kapatid, kabilang po yun sa mga sikreto, mga paraan para maging masagana ang ating buhay, para maging mabiyaya ang ating mga buhay, para dagdagan pa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating ang mga biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So nawa po ay nakakuha po tayo, nakapulot po tayo ng aral mula sa lecture na ito, at nawa ay tanggapin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala at ipatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang mga pagkukulang natin dito. Siyempre marami pang mga paraan na hindi natin nabanggit sa lecture na ito. Subalit inshallah subhanahu wa ta'ala, dito na lamang muna tayo sa nawa ay gabayan tayo ni Allah, patnubayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na may sagawa natin ang mga natutunan natin ngayon. Isabuhay po natin ang bawat katotohanan na ating natutunan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So yun mga kapatid sa pananampalataya, hanggang dito na lamang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.